Miss, kanina pa kita napapansin. Kung wala kang gagawing matino dito, mas mabuting umalis ka na. Ang boses na yon, puno ng pagdududa at bahid ng inis, ang pumutol sa saglit na katahimikang ninanamnam ni Maya. Napabuntong hininga siya nang hindi lumilingon. Ang tanging gusto lang naman niya ay ilang minuto ng kapayapaan na umupo sa isa sa mga mararangyang sofa sa lobby ng Ellison Grand, ang hotel na isinilang mula sa kanyang dugo at pawis, at magpanggap na isa lamang siyang ordinaryong tao. Nakasuot, kaot lamang siya ng simpleng itim na blouse at maong na pantalon. Pagod mula sa maghapong sunod-sunod na meeting, gusto lang niyang maging invisible. May hinihintay lang ako, sagot niya sa mahinahong boses. Nakatingin pa rin sa malaking fountain sa gitna ng lobby. Lahat ng naghihintay dito, customer? Ikaw? Mukha ka bang customer? Doon na napalingon si Maya. Isang lalaking nasa mid-40s, ang hotel manager, ang nakatayo sa harap niya. Nakataas ang isang kilay nito at ang mga matay sinusuri siya mula ulo hanggang paa na, para bang isa siyang dumi sa makintab na sahig. Naramdaman ni Maya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang lugar na ito ay para sa mga disenteng tao. Baka naliligaw ka lang ng pinasukan. Humigpit ang kapit ni Maya sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ng lalaki ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ito na naman, ang pamilyar na pakiramdam na hinuhusgahan dahil sa kulay ng kanyang balat, sa paraan ng kanyang pananamit, pero hindi dito, hindi sa sarili niyang pamamahay. Sir, wala po akong ginagawang masama, sabi ni Maya. Pinipilit na kumalma. Huwag mo kong sir. Kung wala kang balak mag-check-in o kumain sa restaurant namin, lumabas ka na. Nakakahiya sa mga totoong bisita natin. Itinuro ng manager ang pinto. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Maya. Ito ang mismong cancer na sinusubukan niyang tanggalin sa kanyang kumpanya. Ang diskriminasyon na nakatago sa ilalim ng magagandang ngiti at magagalang na pagbati. Ngayon, ang cancer na ito ay nakatitig sa kanya, handang saktan siya. Wala kang karapatang paalisin ako, matigas na sabi ni Maya. Tumatayo na ngayon. Aba't sumasagot ka pa? Lumapit ang manager. Halos 1 pulgada na lang ang layo ng mukha nito sa kanya. Baka gusto mong kaladkarin pa kita palabas? Subukan mo. Ang hamon sa boses ni Maya ay tila nagpasiklab sa galit ng lalaki. Hindi na ito nag-isip. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Napahawak si Maya sa kanyang pisngi. Mainit. Masakit. Ang sampal ay hindi lang dumapos sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Natahimik ang lahat. Ang ilang mga bisita at staff na nakasaksi ay napasinghap. Ang bellboy na malapit sa pinto ay natigilan. Para bang huminto ang oras. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang kamay. Ang sakit sa kanyang pisngi ay napalitan ng isang nakakapasong lamig. Tumingin siya sa mga mata ng manager. Mga matang puno ng pagmamalaki, na para bang tama lang ang ginawa nito. Walang luha, walang sigaw. Sa halip, isang nakakakilabot na kalmado ang bumalot sa pagkatao ni Maya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa isang iglap, lahat ng pagod at pagnanais na maging ordinaryo ay naglaho. Nagdial siya ng numero. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa manager, na ngayon ay nagsisimula nang makaramdam ng kaba. Security, sabi ni Maya sa telepono. Ang kanyang boses ay matalim at walang emosyon. Dalhin ninyo ang lahat ng on-duty staff ng Ellison Grand Manila dito sa main lobby. Lahat. Ang ayaw sumunod. Tanggal na. Ibinaba niya ang tawag. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ng manager. Hindi siya sinagot ni Maya. Pinanood lang niya ang unti-unting pagdating ng mga staff, mga receptionist, concierge, bellboy, maging ang mga janitor.
Nagtipon sila sa lobby, nagbubulungan, hindi alam kung anong nangyayari. Nang naroon na ang lahat, muling kinuha ni Maya ang telepono at tumawag sa head ng Human Resources. "This is Dr. Ellison," sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Ang pangalang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng lobby. Nanlaki ang mga mata ng manager. Ang kulay ng kanyang muka ay biglang nawala, napalitan ng matinding pamumutla. In 9 minutes, patuloy ni Maya sa telepono, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa manager. "I want you to process the termination of every single employee currently at the Ellison Grand Manila branch. Yes, you heard me. Lahat sila. The hotel is officially closed, effective immediately." Ibinaba niya ang tawag. Sa loob ng 9 minuto, ang dating abalang lobby ng Ellison Grand ay naging isang sementeryo ng mga pangarap. Isa-isang umalis ang mga empleyado. Ang iba'y umiiyak, ang iba'y galit, ang iba'y tulala. Ang manager ay nanatiling nakatayo, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyari. Nang si Maya na lang ang natira, kasama ang katahimikan ng malawak na lobby, doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Tumingin siya sa paligid, sa bawat sulok na pinangarap niya. Dinisenyo at itinayo. Nagawa ba niya ang tama? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang kamay. Isang numero na pilit na niyang binura sa kanyang isipan, ngunit kabisado pa rin ang kanyang puso. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig. Ngayon, ito'y puno ng pilit na pag-aalala. "Maya, anong ginawa mo?" Si Travis Cole, ang multo ng kanyang kahapon. Hindi na naghintay ng sagot si Travis. "Papunta na ako diyan," sabi niya bago ibaba ang tawag. Napatitig si Maya sa kanyang cellphone. Ang pangalan ni Travis ay nagniningning sa screen na parang isang babala. 10 minuto. Iyon lang ang meron siya para ihanda ang sarili sa pagharap sa lalaking minsang nagmay-ari ng kanyang puso at ngayon ay isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang pinaghirapan niya. Umakyat siya sa kanyang opisina sa pinakataas na palapag ng hotel. Ang katahimikan dito ay mas malalim, mas nakakabingi. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, parang isang paalala ito kung gaano kataas ang kanyang babagsakan. Eksaktong 10 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Travis Cole, dala ang parehong nangiti na minsan ay nagpatigil sa mundo ni Maya. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang bawat kilos ay nagsasabing sanay siya sa kapangyarihan. Pero ang mga mata niya, ang mga matang yon ay nakatutok sa kanya, puno ng kunwaring pag-aalala. "Maya," sabi niya sa malambing na boses, isinasara ang pinto sa likuran. "Anong nangyari? Nakita ko ang mga balita. Tinatawagan kita, pero hindi ka sumasagot." Hindi kumibo si Maya. Pinanood lang niya itong lumapit. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. "This is a disaster," umiling si Travis, pero hindi galit. Parang nalulungkot para sa kanya. 9 minuto? Tinanggal mo silang lahat sa loob ng 9 minuto? "Maya, kailangan nating ayusin to. Tayo ang mag-aayos nito." Ang salitang tayo ay tumama kay Maya na parang sampal. Parehong sampal na natanggap niya kanina sa lobby. "Walang tayo ni Travis," malamig niyang sagot. Napabuntong hininga si Travis at umupo sa silya sa harap ng kanyang mesa na para bang pag-aari niya ang lugar. "Look, I know galit ka pa rin, pero isantabi muna natin yon. Ang buong board, lalo na ang pamilya ko, ay galit na galit. Kailangan mong bawiin ang desisyon mo. Reinstate them. Mag-public apology ka. I can help you. I can talk to my father.
Ang alok niya ay parang isang laso na binalot sa matamis na candy. Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Maya. Then make me understand. Giit ni Travis, lumalapit sa kanya. Maya, itong hotel. Pangarap natin to, di ba? Ang mga salitang iyon ang nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala. Isang pinto na matagal na niyang isinara at kinandaduhan. Biglang bumalik sa kanya ang amoy ng basang semento at ang lamig ng hangin ng gabi. Nakatayo sila sa rooftop ng Ellison Grand na noon ay isa pa lamang kalansay na gusali. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nahulog sa lupa. Tingnan mo, Maya, bulong ni Travis sa kanyang tenga habang yakap siya nito mula sa likuran. Isang araw, lahat ng ito magiging simbolo ng pangalan mo, ng pangalan natin. Humarap siya kay Travis at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang singsing sa kamay nito. Lumuhod ito. Maya Ellison, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula sa simento at bakal, bubuuin natin ang pangarap na to. At gusto kong buuin ang pangarap ko kasama ka, habang buhay. Will you marry me? Tumango siya. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, naniwala siyang posible ang lahat. Maya, ang boses ni Travis ang humila sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Sa malamig at tahimik na opisina, napapikit siya. Tapos na tayo, Travis? Hindi dahil sa gusto ko. Mabilis na sagot nito. Alam mo yan, ang pamilya ko. They were just being protective. Protective? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Maya. O baka naman ayaw lang talaga nila sa akin? Muli, isa na namang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Nasa loob siya ng mansyon ng mga Cole. Ang hapagkainan ay puno ng pagkain na hindi niya mawari kung ano. Ang ina ni Travis, isang babaeng may mga matang kasing lamig ng yelo, ay nakatitig sa kanya. So you're the one, sabi ng matandang babae. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. You must have worked so hard to get where you are, lalo na't galing ka sa ganyang background. Naramdaman ni Maya ang tingin ng lahat sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Travis sa ilalim ng mesa, naghahanap ng suporta, pero nanatiling maluwag ang hawak nito. Hindi ito nagsalita. Hindi siya ipinagtanggol. Sa gabing iyon, habang pauwi, naintindihan ni Maya ang lahat. Hindi siya kailanman magiging sapat para sa kanila. At si Travis, ang lalaking nangakong bubuo ng pangarap kasama niya, ay piniling manatili sa anino ng kanyang pamilya. Alis na ko, sabi ni Maya, tinatapos ang kanilang pag-uusap. Ayaw na niyang marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Tumayo si Travis, ang muka ay nagpapakita ng pagkadismaya. Bahala ka, Maya. Pero tandaan mo, sinusubukan kitang tulungan. Kapag bumagsak ang lahat, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pagkaalis ni Travis, napaupo si Maya sa kanyang silya. Ramdam ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Maybe Travis was right. Baka nagkamali siya ng desisyon. Baka masyado siyang nagpadala sa galit. Binuksan niya ang telebisyon sa kanyang opisina para ibaling ang isip sa iba. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang sarili niyang mukha. Isang breaking news. Pinapalabas sa screen ang isang video, kuha mula sa cellphone. Nandoon ang eksena sa lobby kanina. Pero, iba. Magulo ang kuha. Putol-putol. Ang maririnig lang ay ang malakas niyang boses. Lahat kayo, tanggal na sa trabaho. Na paulit-ulit na pinapatugtog. Ang mukha ng manager ay naka-zoom in, puno ng takot at pagkalito. Ang sampal? Ang mga masasakit na salita ng manager? Walang kahit anong bakas. Ang video ay ginawa para palabasin na siya ang kontrabida. Isang CEO na arogante, walang puso at rasista. Napatayo si Maya, hindi makahinga.
Ito ay isang planadong atake, isang patibong. Kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan, tumunog ang kanyang laptop, isang bagong email. Ang subject, urgent, emergency board meeting regarding the position of the CEO. Binuksan niya ito. Ang mga pangalan ng board members na humihiling ng pulong ay nakalista. At sa pinakataas ng listahan, ang mga pangalang kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Travis Cole at ang kanyang ama. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila unti-unting lumalapit. Handa siyang durugin. Ang conference room ay malamig at walang kaluluwa, tulad ng mga mukha ng mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Pakiramdam ni Maya ay para siyang isang kriminal na nililitis. Sa gitna, si Mr. Cole Sr., ang ama ni Travis, ang nagsisilbing huwes. Ang mga mata nito'y kanyang talim ng patalim. Dr. Ellison, simula ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Can you please enlighten this board why our flagship hotel's reputation is currently being dragged through the mud? Ang stock value natin, bumagsak ng 15% sa loob lang ng ilang oras. May nangyaring insidente, sagot ni Maya. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Isang pag-atake na may bahid ng diskriminasyon. At bilang CEO, naniniwala akong kailangan ng isang marahas na aksyon para ipakita na hindi natin ito palalampasin. Isang miyembro ng board ang umubo ng may pang-uuyam. Marahas na aksyon o isang PR nightmare? Ang video na kumakalat ngayon ay nagpapakita ng isang CEO na nawala sa control. That video was edited. It was manipulated, git ni Maya. Manipulated or not, iyon ang nakikita ng publiko. Sabat ni Travis, ang tono ay parang isang tagapamagitan. Ama, board members, I think what Maya is trying to say is that her intentions were good. Medyo naging marahas lang ang execution. Ang pagtatanggol ni Travis ay mas masakit pa kaysa sa mga akusasyon. Ginagawa siyang parang isang batang nagkamali na kailangang ipaliwanag ng mas nakatatanda. Hindi ko kailangan ng tagapagsalita. Travis, mariing sabi ni Maya, ang kailangan mo ay maging responsable. Putol ni Mr. Cole Sr. The damage is done. Ang tanong na ngayon ay paano natin ito lilinisin? The Travis family proposes a temporary suspension for Dr. Ellison, effective immediately, habang nag-uusap ang board para sa isang permanenteng solusyon. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Maya. Suspension. Iyon pala ang plano nila sa simula't simula pa. Paalisin siya sa sarili niyang kumpanya. Tumingin siya sa paligid ng lamesa, naghahanap ng kahit isang kakampi. Ngunit ang nakita lang niya ay mga matang umiiwas, mga taong mas interesado sa kanilang mga tablet at telepono kaysa sa kanyang kapalaran. She was completely alone. I understand, sabi ni Maya. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Tumayo siya. Tinitingnan sila isa-isa. Kung iyon ang desisyon ng board, hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kwarto. Ang dignidad na lang ang natitirang sandata niya. Sa loob ng kanyang opisina, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin, nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay nakakapanlumo. Sila ang may-ari ng pera, ng koneksyon, ng kapangyarihan. Ano ang laban niya? Napaupo siya sa kanyang desk. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumabalot sa kanya. Pero habang tinititigan niya ang pangalan ng kanyang kumpanya na nakaukit sa isang plaque, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Hindi. Hindi siya papayag na kunin nila ito sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Hindi isang corporate lawyer ang kailangan niya. Kailangan niya ng isang mandirigma. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Alicia Ramos, isang civil rights lawyer
na kilala sa pagtanggap ng mga kasong walang pag-asang manalo. Ang mga litrato niya sa internet ay nagpapakita ng isang babaeng may matapang na mga mata at walang takot na tindig. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Maya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng opisina nito. Ang opisina ni Alicia Ramos ay malayo sa karangyaan ng Ellison Grand. Maliit, medyo magulo, at puno ng mga tambak na folder. Si Alicia, na nakasuot lang ng pantalon at blusa, ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Sinusuri si Maya na para bang isa itong puzzle na kailangan niyang buuin. So, sabi ni Alicia pagkatapos pakinggan ang buong kwento ni Maya, sinampal ka, tinanggal mo silang lahat, at ngayon, ikaw ang mukhang masama at gusto ka nang sipain ng sarili mong board. Tama ba? Walang emosyon sa boses ni Alicia, walang awa, tanging matalas na pagsusuri. Oo, sagot ni Maya. At ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Alicia habang nagsasali ng kape sa 2 tasa. Gusto mo bang mag-file tayo ng kaso para sa emotional distress? Good luck with that. Gusto kong lumaban, sabi ni Maya. Gusto kong bawiin ang kumpanya ko at ilantad ang kabulukan ng sistema nila. Itinigil ni Alicia ang kanyang ginagawa at tinitigan si Maya ng diretso sa mata. Dr. Ellison, I don't take clients who want sympathy. I take clients who want to win. Ang tanong ko sa iyo ay ito. Inilapag niya ang 1 tasa ng kape sa harap ni Maya. Gusto mo bang maawa sila sa iyo o gusto mong manalo? Ang tanong ay parang isang hamon, isang pagsubok. Tumingin si Maya sa itim na kape pagkatapos ay sa mga mata ni Alicia. Gusto kong manalo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alicia Ramos. Good, dahil mukhang napakahabang laban ito. Pagbalik ni Maya sa Ellison Grand, may bago na siyang dala, isang maliit na butil ng pag-asa. Habang naglalakad siya sa lobby, napansin niya ang mga bagong security guard, mas malalaki at mas mukhang strikto kaysa dati. May nakita siyang isang matandang babae, isang staff mula sa housekeeping base sa uniforme nito, na pilit na nakikipag-usap sa isa sa mga guard. May hawak na sobre, pero tinataboy ito. Masyadong abala ang isip ni Maya sa pag-uusap nila ni Alicia, kaya't hindi na niya ito pinansin at dumiretso na sa elevator. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naramdaman niyang may kakaiba. Tumingin siya sa sahig. Sa ilalim ng kanyang pinto, may isang maliit na piraso ng papel na tila isinuksok mula sa labas. Kinabahan siya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ito ay sulat ni kamay. Medyo nanginginig. Pero malinaw ang mensahe. Dr. Ellison, may mga dapat po kayong malaman tungkol sa pamilyang Cole. Huwag po kayong magtiwala kay Sir Travis. Napahawak si Maya sa kanyang dibdib, walang pangalan. Ngunit ang babala ay malinaw na parang kristal. May nakakaalam at mayroon siyang kakampi sa loob mismo ng gusaling ito. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Gloria habang isinasara niya ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Ang pagtataboy sa kanya ng bagong security guard sa hotel ay parang isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog. 35 taon. 35 taon siyang nanahimik. Hindi na pwede. Hindi ngayon. Ang apartment niya ay simple lang, malinis at maayos. Malayo sa karangyaan ng Ellison Grand kung saan siya nagtatrabaho, pero ito ang kanyang santuwaryo. Dito, malaya siya. Nagtimpla siya ng 1 tasang tsaa para pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Pagkatapos, lumuhod siya sa tabi ng kanyang lumang aparador. Mula sa ilalim, hinila niya ang isang maliit at antigong baul na gawa sa kahoy. Ang kahon ng mga lihim. Binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakasalansan ang 5 itim na notebook. Ang bawat isa'y puno ng kanyang sulat kamay. Kinuha niya ang pinakaunang notebook. Ang pabalat nito ay halos mapudpud na. Binuklat niya ito sa isang pamilyar na pahina. Ang petsa,
Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang araw na yon ay nakaukit pa rin sa kanyang alaala na parang isang peklat. Kakatapos lang linisin ni Gloria ang isa sa mga VIP suite. Papalabas na siya nang makasalubong niya si Mrs. Cole, ang ina ni Travis. Nakatayo ito roon, nakasuot ng puting bestida, parang isang reyna na sinusuri ang kanyang kaharian. Magaling, sabi ni Mrs. Cole, pero ang mga mata nito'y hindi nakatingin sa kanya, kundi sa sahig. Pero may nakikita akong isang hibla ng buhok malapit sa bintana. Agad na bumalik si Gloria para kunin ito. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang tingin ni Mrs. Cole na nakapako sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay mo, sabi nito sa mahinang boses na may bahid ng pandidiri. Magaspang, kamay ng isang manggagawa. Ngumiti ito, isang nangiting kasing lamig ng marmol na sahig. Alam mo, Gloria, may mga bagay sa mundo na hindi para sa mga taong tulad natin. Kahit gaano pa natin paghirapan, may mga pinto na laging mananatiling sarado. Hindi maintindihan ni Gloria noon kung bakit sinabi iyon ng ginang. Pero kinagabihan, narinig niya mula sa ibang katulong na nag-away daw si Travis at ang kanyang ina tungkol sa isang babae. Isang babaeng hindi kalahi ng mga Cole, isang babaeng balak pakasalan ni Travis. Sa gabing iyon, sinimulan ni Gloria ang unang notebook. Bumalik si Gloria sa kasalukuyan, ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. Hinaplos niya ang mga pahina ng notebook. Nandoon lahat. Ang mga masasakit na biro tungkol sa lahi ng mga staff, ang mga pagkakataong mas pinapaboran ang mga empleyadong maputi, ang mga reklamo ng mga bisitang may kulay na hindi pinansin, ang insidente ni Dr. Ellison ang huling patak na nagpaapaw sa bus. Nakita niya sa batang CEO ang parehong apoy at determinasyon na sinubukang patayin ng mga Cole noon. Hindi siya papayag na mangyari ulit iyon. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Hinanap niya ang pangalan ng abogadong laman ng balita nitong mga nakaraang araw. Alicia Ramos. Nakuha niya ang numero ng opisina nito. Tinitigan niya ang numero sa screen. Ang bawat digit ay parang isang malaking pader na kailangan niyang akyatin. Paano kung malaman ito ng mga Cole? Paano kung mawalan siya ng trabaho, ng retirement pay? Paano kung may gawin silang masama sa kanya? Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone, itinago niya ang kanyang numero at nag-dial. Law Office of Alicia Ramos. Nagsara ang lalamunan ni Gloria. Gusto ko lang sanang may i-report tungkol sa Ellison Grand. Sige po, ma'am. Anong pangalan ninyo? Hindi ko pwedeng sabihin. Mabilis na sagot ni Gloria. Pero may mga ebidensya ako. Mga notebook, sulat, na magpapatunay na matagal nang may diskriminasyon sa hotel, lalo na mula sa pamilyang Cole. Narinig niya ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Okay, ma'am. Pwede po ba kayong pumunta dito sa opisina para maipakita yan? Natatakot ako. Halos pabulong na, sabi ni Gloria. Naiintindihan ko po. Pero kailangan naming makita ang ebidensya. Kung gusto ninyo, pwede kayong mag-iwan ng mensahe para kay Attorney Ramos. Sandaling nag-isip si Gloria. Pakisabi kay Dr. Ellison. Hanapin niya ang sulat. Ang sulat mula sa ina niya. Iyon lang at pinatay na niya ang tawag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kahit iyon lang, pakiramdam niya ay tumakbo siya ng 1 kilometro. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangang makarating kay Dr. Ellison ang mga notebook. Nagdesisyon siya. Itinago niya ang mga notebook sa isang lumang eco bag. Isinuot niya ang kanyang jacket. Pupunta siya sa opisina ni Alicia Ramos. Bahala na. Kinuha niya ang susi, huminga ng malalim para palakasin ang kanyang loob at binuksan ang pinto. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang huminto. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto si Travis Cole. Ang kanyang ngiti ay malawak
at palakaibigan, pero ang kanyang mga mata ay madilim at walang kabuhay-buhay. Manang Gloria, sabi niya sa boses na malambing ngunit may kakaibang lamig. May I come in? Hawak-hawak pa rin ni Maya ang piraso ng papel nang tumunog ang kanyang telepono. Si Travis, isang imbitasyon para sa hapunan. Para makapag-usap tayo ng maayos, sabi nito sa kabilang linya. Walang board members, walang pamilya, tayo lang. Please Maya, for all time's sake. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na huwag, ngunit ang babala sa papel. Huwag po kayong magtiwala kay Sir Travis, ay nagtulak sa kanya na pumayag. Kailangan niyang malaman kung ano ang laro nito. Kailangan niyang magpanggap. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant na madalas nilang puntahan noon. Ang lugar ay puno ng mga masasayang alaala at alam ni Maya na sinadya ito ni Travis. Bawat sulok ng lugar na yon ay isang paalala ng kanilang nakaraan. Naaalala mo ba? Simula ni Travis pagkatapos nilang umorder. Dito natin unang pinag-usapan ang pangalan na Ellison Grand. Sabi mo, gusto mo ng pangalan na simple pero elegante. Isang pangalan na tatatak sa isip ng mga tao. Ngumiti si Travis at sa isang saglit, nakita ni Maya ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking puno ng pangarap at sinseridad. O baka naman yun lang ang gusto niyang makita. Travis, anong kailangan mo? Diretsong tanong ni Maya. Napabuntong hininga ito at hinawakan ng kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ngunit ngayon ay may kasama itong panganib. Maya, I'm trying to help you. Nakausap ko ang papa. Galit pa rin siya. Pero may naisip akong paraan. Isang kompromiso. Anong kompromiso? Mag-resign ka bilang CEO. Sabi ni Travis ng dahan-dahan na para bang nag-aalok ito ng isang regalo. I will personally make sure na mananatili ka sa board. Bibigyan ka namin ng bagong posisyon, Chief Creative Officer o kahit anong gusto mo. Mawawala ang pressure sa'yo, matatahimik ang lahat, at maililigtas natin ang kumpanya. Naramdaman ni Maya ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng hawak ni Travis. Ang kompromiso ay isang magandang paraan para sabihing sumuko ka na. So gusto ninyong isuko ko ang lahat ng pinaghirapan ko? Hindi isuko, iligtas. Git ni Travis. Maya, listen to me. This is the only way. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Maya sa loob ng kanyang bag. Nakita niya ang pangalan ni Alicia Ramos sa screen. Kailangan niya itong sagutin. Excuse me, sabi niya kay Travis at tumayo. Sinagot niya ang tawag habang naglalakad palayo ng kaunti, nakatalikod. Maya, may problema, sabi ni Alicia. Ang boses ay seryoso. Yung tumawag kanina. Yung witness natin, may nagbigay sa amin ng tip. Isang matandang babae, housekeeper sa hotel ninyo. Gloria Watkins ang pangalan. Pero hindi na namin siya makontak. Nagpunta ang tao ko sa address niya, pero wala siya. Sabi ng kapitbahay, may dumating daw na isang mamahaling sasakyan kanina. Isang uninvited guest. Parang may humigop sa lahat ng hangin sa baga ni Maya. Gloria Watkins, yun siguro ang babaeng nakita niya sa lobby. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, baka naunahan na tayo. Someone got to her first, sabi ni Alicia. Mag-iingat ka, Maya. Kung sino man ang kalaban natin, mabilis siyang kumilos. Pagbalik ni Maya sa lamesa, pinilit niyang ngumiti na para bang walang nangyari. Ngunit ang kanyang puso ay kumakarera. Work call? Tanong ni Travis, sinusuri ang kanyang reaksyon. Oo, company matters, sagot ni Maya. Tumango si Travis at pagkatapos ay nagsalita sa isang tono na sobrang kaswal, na sobrang planado. Speaking of the company, sabi nito habang umiinom ng wine, nabalitaan ko. Marami sa mga matatagal na nating staff ang nalungkot sa nangyari, tulad ni Manang Gloria, yung head housekeeper.
Napaka-loyal pa naman noon sa pamilya namin. Sana naman hindi siya nadamay sa gulo. Sana ligtas siya. Ang pangalan. Binanggit niya ang pangalan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Maya ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Hindi ito nagkataon lang. Si Travis, alam niya. Ang hapunan ay natapos nang walang malinaw na sagot mula kay Maya. Nagpaalam siya kay Travis. Ang isip ay lumilipad. Pagkasakay niya sa kotse, tinawagan niya si Alicia. "Travis knows," sabi niya. Nanginginig ang boses. Binanggit niya ang pangalan ni Gloria. "Sinasabi ko na nga ba?" Sagot ni Alicia. "Maya, I'm sending you something. Isang audio file. Ito yung buong recording ng tawag ni Gloria kanina. Baka may marinig kang makakatulong sa atin." Ilang sandali lang, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito at pinindot ang play button sa audio file. Narinig niya ang nanginginig na boses ng matandang babae, nag-uulat tungkol sa mga notebook at sa pamilyang Cole. At bago matapos ang tawag, may ibinulong ito, halos hindi na marinig, na para bang natatakot na may ibang makarinig. Isang pangungusap na nagpatigil sa paghinga ni Maya. "Hanapin niyo po ang sulat." Sulat mula sa ina niya. Napapahawak si Maya sa manibela. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sulat mula sa ina niya. Bigla, isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama, puno ng mga gamit mula sa nakaraan nila ni Travis. At sa loob ng kahong iyon, isang sobre na may selyo pa. Isang sulat na ipinadala sa kanya ng ina ni Travis 1 linggo matapos nilang maghiwalay. Isang sulat na hindi niya kailanman binuksan. Parang may sariling isip ang mga paa ni Maya. Mabilis siyang umuwi, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang mga salita ni Gloria ay umuukil-kil sa kanyang utak. Hanapin ang sulat. Pagpasok niya sa kanyang kondo, hindi na niya inabala pang buksan ng ilaw. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, sa ilalim ng kama, kung saan nakatago ang isang kahon na puno ng mga alaala na pilit niyang kinalimutan. Lumuhod siya at hinila ito palabas. Ang alikabok na bumalot dito ay parang isang simbolo ng nakaraan na ayaw magpabukas. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang takip. Sa loob, naroon ang mga litrato nila ni Travis, mga tiket ng sine, mga tuyong bulaklak, mga piraso ng isang buhay na hindi nangyari. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ito. Isang kulay krema na sobre. Ang sulat kamay ng ina ni Travis ay elegante at perpekto. Ngunit para kay Maya, ito'y puno ng kamandag. Ilang taon din niyang pinigilan ang sarili na buksan ito. Akala niya, wala na itong halaga. Ngayon, nararamdaman niyang hawak niya ang susi sa lahat ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at maingat na pinunit ang selyo. Ang laman ay isang piraso ng mamahaling stationery. Ang bawat salita ay nakasulat sa perpektong pagkakatipa, na para bang isang opisyal na dokumento. "Mahal kong Maya, nagsimula ang sulat sa isang pamilyar na kasinungalingan. Alam kong nasasaktan ka ngayon sa paghihiwalay ninyo ni Travis. Ngunit gusto kong malaman mo na ito ang pinakamagandang desisyon para sa lahat, lalo na para sa anak ko. May mga bagay sa mundong ito na may nakatakdang kaayusan. May mga lahing isinilang para mamuno at may mga lahing isinilang para maglingkod. Si Travis ay isinilang para mamuno. Hindi niya pwedeng dungisan ang kanyang pangalan at ang aming legasiya sa isang pagsasamang hindi naman talaga nararapat." Naramdaman ni Maya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat salita ay isang patalim na buong diing ibinabaon sa kanyang puso. "Matalino ka, Maya. Alam kong naiintindihan mo. Kaya naman nagdesisyon ang pamilya namin na bigyan ka ng isang aral. Isang aral na hindi mo makakalimutan. Ang anak kong si Travis, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay pumayag din sa aming plano para protektahan
ang aming pamana. Matututunan mo rin balang araw ang iyong lugar sa mundo. Isang aral? Plano? Napakunot ang noo ni Maya. Ano ang ibig sabihin nito? At doon niya napansin, may isa pang bagay sa loob ng sobre. Isang maliit, manipis na bagay na yari sa metal at plastic. Isang lumang microcassette recorder. Isang bagay na halos hindi na ginagamit sa modernong panahon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang play button. Maliit ito at medyo mahirap pindutin. Ngunit nang mapindot niya ito, isang tunog ng mahinang click ang narinig niya at pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Travis, pero hindi ito ang malambing na boses na alam niya. Ito ay malamig. Kalkulado. Okay, so let's be clear. Sabi ng boses ni Travis sa recording, you want me to create an incident, isang bagay na magmumukhang kasalanan niya. Isang boses ng mas matandang lalaki ang sumagot, ang boses ng manager na sumampal sa kanya. Yes, Sir Travis. Yun po ang utos. Yun po ang utos ninyo. Gawin ninyong miserable ang experience ng ilang piling bisita. Patuloy ni Travis sa recording, ang boses ay walang anumang emosyon. Yung mga tipo na alam nating magrereklamo. Create a pattern. I don't care how. Pagkatapos, kapag dumating na ang tamang oras, kapag si Maya na mismo ang nandyan, siguraduhin ninyong makikita niya. Siguraduhin ninyong mapipilitan siyang gumawa ng isang bagay na radical. Isang bagay na pagsisisihan niya. Isang bagay na magagamit natin laban sa kanya. Understood? Understood, Sir Travis. Natapos ang recording, ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang hiss ng cassette tape. Binitawan ni Maya ang recorder. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang sampal, ang komprontasyon, ang desisyon niya, ang galit niya, lahat. Lahat ay parte ng isang plano, isang napakasamang dula na isinulat at idinirehe ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Hindi ito isang simpleng away sa negosyo. Ito ay isang personal na pag-atake, isang paghihiganti, isang pagtataksil sa pinakamasakit na paraan. Ang aral na sinasabi ng ina ni Travis sa sulat. Ito iyon. Ang sirain hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng sakit. Isang klase ng sakit na hindi pisikal, kundi isang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Ang mga alaalang iningatan niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa mga litrato sa loob ng kahon. Ang kanilang mga nakangiting muka ay parang isang panunuya. Kinuha niya ang isa, ang litrato nila, sa rooftop noong gabing nag-propose ito. Ang saya sa kanyang mga mata noon ay napalitan ngayon ng pait. Dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel sa kanyang nanginginig na kamay. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng galit, pighati at pagkawasak. Napasubsob siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang ilabas ng kanyang katawan ang lahat ng sakit na hindi na kayang dalhin ng kanyang puso. Ang lalaking nag-alok sa kanya ng mundo ay ang siya ring mismong gumawa ng paraan para gumuho ito. Nang maubos na ang kanyang mga luha, isang kakaibang pakiramdam ang pumalit. Ang nag-aalab na sakit ay dahan-dahang lumamig at naging isang matigas na bakal sa kanyang kalooban. Ang pighati ay naging puot
Ang pagkawasak ay naging determinasyon. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang mga mata niya'y namumugto. Ngunit may bagong liwanag sa mga ito. Isang liwanag na hindi na kayang patayin ng kahit sino. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang recorder mula sa sahig. Ang maliit na bagay na ito, ang kanyang magiging sandata. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagliwanag ang screen at nakita niya ang pangalan ni Travis. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno na naman ng pamilyar at pekeng pag-aalala. Maya, are you okay? Naisip ko lang baka kailangan mo ng kausap. Tinitigan ni Maya ang cellphone. Ang pangalan nito ay parang isang sumpa. Ngunit nang sumagot siya, ang boses niya ay kalmado. Mapanganib na kalmado. Travis, sabi niya, may kailangan tayong pag-usapan. Pinili ni Maya ang lugar. Ang lobby ng Ellison Grand. Ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Walang katao-tao. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa fountain. Ang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Nakaupo siya sa parehong sofa kung saan siya inakusahan, kung saan siya sinampal. Pero ngayon, hindi siya ang biktima. Siya ang mangangaso. Dumating si Travis. Ang muka ay puno ng pag-aalala na alam na ngayon ni Maya na peke. Maya, thank God, sabi nito. Mabilis na lumapit. Pinag-alala mo ako. Anong kailangan nating pag-usapan? Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang microcassette recorder mula sa kanyang bag at dahan-dahang ipinatong sa mesang salamin sa pagitan nila. Napakunot ang noo ni Travis. Tinitingnan ang luma at maliit na bagay. Ano yan? Isang antique? Hindi pa rin umimik si Maya. Tinitigan lang niya ito. Ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon. Gamit ang isang daliri, marahan niyang pinindot ang play button. Sa simula, tanging ang mahinang hislang ng tape ang maririnig. Si Travis ay nakangiti pa, na para bang isa lang itong laro. Pagkatapos, ang boses niya. Okay? So let's be clear. You want me to create an incident? Ang nangiti sa mukha ni Travis ay unti-unting naglaho. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkilala at pagkatapos ng matinding pamumutla. Ang mga mata niya ay nanlalaki habang pinapakinggan ang sarili niyang boses na naglalatag ng isang masamang plano, salita sa bawat salita. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa lobby ay mas nakakabingi kaysa dati. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Travis. Ang boses ay halos pabulong. Ang maskara ng pagiging isang maginoo ay tuluyan ng nabasag. Ang natira ay isang mukhang puno ng galit at pagkagapi. Importante pa ba yon? Kalmadong tanong ni Maya. Ang importante, Travis, ay narinig ko na. Tumawa si Travis, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. So what? Anong gagawin mo? Ipaparinig mo yan sa board? They will bury this. Sasabihin nilang peke yan. At sino ang paniniwalaan nila, Maya? Ako, na nagmula sa pamilyang nagtayo ng industriyang ito. O ikaw? Sa wakas, ang halimaw ay nagpakita na. Akala ko minahal mo ko, sabi ni Maya. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag sa isang bagay na patay na. Minahal kita, mabilis na sagot ni Travis. Tumatayo na ngayon. Ang mga kamay ay nakakuyom. Minahal kita hanggang sa naging mas magaling ka sa akin. Hanggang sa ang pangalan mo na ang bukambibig ng lahat. Ellison Grand. Hindi Cole Ellison. Hindi Cole Ellison. Akala mo ba? Hahayaan ko na lang na talunin ako ng isang tulad mo sa sarili kong larangan? Isang tulad ko? Ulit ni Maya. Dahan-dahang tumatayo para magpantay ang kanilang tingin. Ano ang ibig mong sabihin doon, Travis? Isang babae? O isang babaeng hindi kasing puti ng balat mo? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang sampal.
Nakita ni Maya ang sagot sa biglang pag-igting ng kanyang panga. "You were a mistake." Dinura ni Travis ang mga salita. "Isang pagkakamali na kailangan kong itama." Lumapit ito at buong diing hinawakan ang braso ni Maya. "Pero tapos na ang laro. Ibinigay ko na sa'yo ang pagkakataon na umalis ng tahimik. Hindi mo kinuha. Ngayon, sisirain kita, Maya. Sisirain kita sa paraan na hinding-hindi mo na mabubuo muli ang sarili mo." Ang hawak niya ay mahigpit, masakit, pero hindi nagpakita ng kahit anong takot si Maya. Tinitigan niya ang kamay nito na nakahawak sa kanya pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito na nag-aalab sa galit. "Bitiwan mo ako," utos niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Nagulat si Travis sa tapang niya. Saglit itong natigilan bago marahas na binitawan ang kanyang braso na parabang napaso. Tumalikod ito para umalis. Naglakad ito ng ilang hakbang bago muling huminto. Hindi lumilingon. "You will regret this, Maya." "Ang tanging pinagsisisihan ko, Travis," sagot ni Maya, "ay ang araw na naniwala ako sa'yo." Nagsimula nang maglakad palayo si Travis. Akala ni Maya ay tapos na. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa paningin, lumingon ito ng bahagya. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nasaan na pala si Manang Gloria?" Tanong nito sa isang boses na ubod ng kaswal na siyang lalong nagpadagdag sa panganib. Sana ligtas siya at tuluyan na itong umalis. Naiwan si Maya sa gitna ng malawak na lobby. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagong klase ng takot. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang matandang babae na ang tanging kasalanan ay ang pagnanais na itama ang mali. Ang hangin sa loob ng opisina ni Alicia Ramos ay mabigat at puno ng tensyon. Hating gabi na, ilang oras na lang bago ang nakatakdang pulong ng mga shareholder kung saan pagbobotohan ang kapalaran ni Maya. Sa ibabaw ng mesa ni Alicia, nakalatag ang kanilang mga sandata. Isang kopya ng sulat ng ina ni Travis, ang orihinal na microcassette recorder at isang laptop na naglalaman ng digital copy ng audio. "Ang recording na ito ang ating alas," sabi ni Alicia habang paulit-ulit na pinapakinggan ang boses ni Travis. "This is a clear proof of conspiracy. Hindi nila ito pwedeng itanggi." "Pero nasaan si Gloria?" tanong ni Maya. Hindi mapakali. Mula nang banggitin ni Travis ang pangalan ng matanda, isang malamig na kaba na ang gumagapang sa kanyang dibdib. "Hindi pa rin ba natin siya makontak?" Umiling si Alicia. "Wala pa rin. Pinuntahan na ng mga taong ko ang lahat ng posibleng kamag-anak niya. Walang nakakaalam. It's like she vanished into thin air." Ang takot sa puso ni Maya ay lalong lumaki. "Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang siya dinamay." "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Maya," mariing sabi ni Alicia. "Gloria made a choice. Pinili niyang lumaban. Ang kailangan nating gawin ngayon ay siguraduhing hindi masasayang ang kanyang tapang." Tumango si Maya, sinusubukang maging matatag. Ngunit ang pag-aalala ay parang isang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Alicia. Sinagot niya ito at sa isang iglap, ang seryosong mukha ng abogado ay napalitan ng pagkagulat at galit. "Ano? Sigurado ka ba dyan?" Napatayo si Alicia. "Okay, papunta na ako. Huwag kayong gagalaw ng kahit ano." Ibinaba niya ang tawag. Ang mga matay nag-aalab. "Anong nangyari?" Kinakabahang tanong ni Maya. "Ang opisina ko," sabi ni Alicia habang mabilis na inaayos ang kanyang mga gamit. "Napasok, nilooban." Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Maya. Ang mga ebidensya. "Nasa akin ang recorder at ang sulat," mabilis na sabi ni Alicia. Tinuturo ang mga gamit sa mesa. "Pero may isa pa tayong problema. Ang kahon. Ang kahon na puno ng mga notebook ni Gloria,
Iniwan ko sa opisina, pinag-aaralan ng isang private investigator. Iyon ang target nila. Pakiramdam ni Maya ay gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Ang mga notebook, ang 35 taon ng ebidensya. Nakarating sila sa opisina ni Alicia na naabutan ng mga pulis. Ang pinto ay wasak. Sa loob, nagkalat ang mga papel. Ang mga drawer ay nakabukas at ang safe kung saan nakatago ang kahon ni Gloria ay bukas at walang laman. Wala na, sabi ng isa sa mga investigador kay Alicia. Malinis ang pagkakagawa. Professional. Napasandal si Maya sa pader. Ang recorder ay malakas na ebidensya, pero ang mga notebook, iyon ang kaluluwa ng kanilang kaso. Iyon ang magpapatunay na ang ginawa ni Travis ay hindi isang hiwalay na insidente, kundi kasukdulan ng maraming taon ng pang-aabuso at diskriminasyon. Kung wala iyon, pwedeng sabihin ng mga Cole na ito'y simpleng alitan lang sa pagitan ng mag-ex. Bumalik sila sa sasakyan ni Alicia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa dati. Ang pag-asa na kanilang inipon ay unti-unting nauubos. May kopya tayo ng audio. Bulong ni Maya. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Madali nilang sasabihing, deepfake yan o kaya'y AI-generated. Mapait na sagot ni Alicia. Ang sulat, sasabihin nilang gawa-gawa lang. At si Gloria, ang ating star witness, ay nawawala. Travis was one step ahead of us. All along. Ang mga salita ni Alicia ay parang isang hatol. Maya, baka kailangan na nating umatras, sabi ni Alicia sa mahinang boses. Isang bagay na hindi pa kailanman naririnig ni Maya mula sa matapang na abogado. Kung wala si Gloria at ang mga notebook, baka matalo lang tayo. At kapag natalo tayo, sisiguraduhin nilang wala ka nang babalikan. Ang gabi ay madilim. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila nawala ng ningning. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Maya ang tunay na pagod, ang tunay na pagkatalo. Paano ka lalaban sa isang kalaban na kayang kontrolin ang lahat? Nasa bingit na siya ng pagsuko. Nasa dulo na ng kanyang dila ang mga salitang, "Sige, tama ka. Tapusin na natin to." Ngunit biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan, binuksan niya ito. Ang laman ay isang litrato, isang larawang kuha sa loob ng isang maliwanag na coffee shop. Nakaupo sa isang mesa si Manang Gloria, ligtas at hindi nasaktan. Nakangiti ito at sa tabi niya ay may 3 pang babae, mga pamilyar na mukha. Mga dating empleyado ng Ellison Grand na kasama sa mga tinanggal niya. Sa ilalim ng litrato, may maikling mensahe. Hindi ka nag-iisa, ma'am. Magkita tayo bukas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maya. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Ipinakita niya ang telepono kay Alicia. Nakita ng abogado ang litrato at isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nag-alab, mas maliwanag kaysa dati. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang silid-pulungan ng mga shareholder ay puno ng mga bulungan at nag-aalalang mga mukha. Ang bawat isa ay may hawak na kopya ng agenda kung saan ang pinakaunang nakalista ay ang vote of no confidence laban kay Dr. Maya Ellison. Pakiramdam ni Maya ay isa siyang gladiator na papasok sa arena kung saan ang mga nakangiting mukha ng pamilyang Cole ang nagsisilbing mga emperador na magpapasya ng kanyang kapalaran. Naupo siya sa kanyang itinalagang upuan sa harap. Katabi si Alicia. Sa kabilang dulo ng entablado, naroon si Travis at ang kanyang ama. Kumpiyansa at tila mga hari na sa kanilang trono. Nginitian siya ni Travis, isang ngangiting mapang-asar na parabang sinasabing, "Game over." Unang nagsalita si Mr. Cole Sr. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong silid, puno ng awtoridad at pekeng pagkabahala. Ipininta niya si Maya bilang isang pabaya at emosyonal na leader
na naglagay sa kumpanya sa bingit ng kahihiyan. Sumunod si Travis. Ang kanyang talumpati ay mas tuso. Ipinakita niya ang sarili bilang isang taong nagmamalasakit, isang taong sinubukang tulungan, si Maya, ngunit nabigo. Ang desisyon ni Dr. Ellison na tanggalin ang daan-daang empleyado dahil sa isang personal na issue ay hindi lamang mali. Ito ay mapanganib. Pagtatapos ni Travis, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga shareholder. Panahon na para sa isang bagong pamunuan, isang pamunuan na matatag at mapagkakatiwalaan. Palakpakan, nang tawagin ang pangalan ni Maya, huminga siya ng malalim. Habang naglalakad siya papunta sa podium, naramdaman niya ang tingin ng lahat. Mga matang mapanghusga. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado, taliwas sa nagngangalit na bagyo sa kanyang dibdib. Narinig ninyo ang kanilang panig. Ngayon, gusto kong pakinggan ninyo ang sa akin. Hindi siya nagpakita ng kahit anong dokumento. Wala siyang ginamit na presentasyon. Sa halip, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang babae na nangarap magtayo ng isang hotel kung saan lahat ay pantay-pantay. Ikinuwento niya ang tungkol sa sampal na hindi lang tumama sa kanyang mukha, kundi sa lahat ng pinaniniwalaan niya. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang sistema ng diskriminasyon na matagal nang nakatanim sa Ellison Grand, na pinamumunuan ng mga taong nasa silid na ito. Ang video na nakita ninyo ay isang kasinungalingan. Sabi niya, ang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat. Isang patibong na maingat na binuo para sirain ako. Isang shareholder ang tumawa. Patibong, Dr. Ellison, wala ka bang mas magandang dahilan? Meron, sagot ni Maya. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Travis ng diretso sa mata. Meron akong patunay. Itinaas niya ang microcassette recorder. Ang mukha ni Travis ay bahagyang nagbago, ngunit nanatili itong kumpiyansa. Alam niyang madali itong itanggi. Isang recording? Sabi ni Mr. Cole Sr., tumatawa. Sino ang magpapatunay na hindi yan gawa-gawa lang? Ako. Isang boses ng isang matandang babae ang bumasag sa tensyon. Ang malaking pinto sa likuran ng silid ay bumukas. Nakatayo roon si Gloria Watkins, nakasuot ng simple ngunit marangal na bestida. Sa likuran niya, naroon ang 3 pang dating empleyado. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot ngunit may kasamang determinasyon. Natahimik ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Travis, ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang bula. Naglakad si Gloria papunta sa harap, ang bawat hakbang ay matatag. Hindi siya tumingin kay Maya. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pamilyang Cole. Ako po si Gloria Watkins, sabi niya sa mikropono. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. 35 taon po akong naglingkod sa hotel na ito. At sa loob ng 35 taon, nanahimik po ako. Pero hindi na po ngayon. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga notebook. Ngunit idinagdag niya, alam ko pong susubukan nilang itago o sirain ang mga ito dahil minsan na po nila itong sinubukan noon. Tumingin siya sa isang sulok ng silid, sa isang lalaking matagal nang tahimik. Si Mr. Alvarez, isang matandang miyembro ng board na bihirang magsalita. Kaya po ang mga orihinal na notebook, patuloy ni Gloria, ay ipinagkatiwala ko linggo na ang nakakaraan sa isang taong alam kong may konsensya pa. Isang taong minsan ay narinig kong sinabihan din ng masasakit na salita ng pamilyang Cole dahil sa kanyang pinagmulan. Dahan-dahan, tumayo si Mr. Alvarez. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy. Totoo ang sinasabi niya, sabi ni Mr. Alvarez. Ang boses ay malakas at malinaw. At hindi lang iyan ang hawak ko. Sa senyas niya, isang technician ang lumapit sa sound system.
At ipinarinig niya sa buong silid ang recording mula sa microcassette. Ang boses ni Travis na nag-uutos na gumawa ng insidente ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng pamilyang Cole. Ang mukha ni Travis ay wala ng kulay. Si Mr. Cole Sr. ay napahawak sa kanyang dibdib. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos, bumukas muli ang pinto sa likuran, pero hindi na mga empleyado ang pumasok. Mga pulis. Travis Cole, sabi ng isang opisyal, lumalapit sa entablado. You are under arrest for conspiracy, assault, and corporate sabotage. Sinubukang magpumiglas ni Travis, sumisigaw. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila lahat ng yan. Ngunit walang naniwala. Pinusasan siya ng mga pulis sa harap ng lahat. Sa harap ng mga taong minsan ay humanga sa kanya. Habang dinadala siya palabas, napadaan siya kay Maya. Huminto siya sandali. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at puot. Hindi pa tayo tapos, bulong niya, bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis. Napanood ni Maya ang pag-alis niya. Wala siyang naramdamang saya, wala ring awa. Ang naramdaman lang niya ay ang bigat ng isang kabanata na sa wakas ay nagsara. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa Ellison Hospitality Group ay dahan-dahang napalitan ng mga balita tungkol sa pagbabago. Isang maikling montage mula sa mga news report ang nagpakita ng mabilis na pagbagsak ng pamilyang Cole. Si Travis Cole ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Ang kanyang ama at iba pang miyembro ng pamilya ay sapilitang tinanggal sa board at naharap sa maraming kaso sibil. Ang boto ng mga shareholder matapos ang pulong na yon ay halos nagkakaisa. Buong-buo ang kanilang tiwala at suporta kay Dr. Maya Ellison. Ngunit ang kwento ni Maya ay hindi nagtapos sa tagumpay sa korte o sa silid-pulungan. Ang tunay na trabaho ay ngayon palang magsisimula. Isang maliwanag na umaga, ang dating tahimik na lobby ng Ellison Grand ay puno na ulit ng mga tao. Ngunit hindi sila mga bisita. Sila ang mga dating empleyado na personal na inanyayahan ni Maya na bumalik. Sa isang maliit na opisina, magkatabing nakaupo si Maya at si Gloria Watkins habang ini-interview ang isang aplikante para sa posisyon ng bagong hotel manager. Hindi na housekeeper si Gloria. Siya na ngayon ang bagong Head of Employee Culture and Welfare, isang posisyong nilikha ni Maya para siguraduhing may boses ang bawat manggagawa. Para sa akin po, sabi ng aplikante, isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang isang hotel ay hindi lang tungkol sa magagandang kwarto o masasarap na pagkain. Ito po ay tungkol sa kung paano mo ipinaparamdam sa bawat isang taong pumapasok sa pinto na sila ay mahalaga. Mula sa pinakamayamang bisita hanggang sa ating mga kasamahan sa housekeeping. Nagkatinginan si Maya at Gloria. Isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Ito ang simula. Kinahapunan, tinipon ni Maya ang lahat ng mga luma at bagong empleyado sa ballroom. Tumayo siya sa entablado, hindi sa likod ng isang podium, kundi sa gilid nito, mas malapit sa kanila. Alam kong marami sa inyo ang nasaktan, panimula niya. Ang kanyang boses ay tapat at walang bahid ng pagiging isang CEO. Nasaktan ng sistema at nasaktan ng desisyon ko. At para doon, gusto kong humingi ng tawad. Nabigo akong makita ang cancer na matagal nang kumakalat sa loob ng sarili nating tahanan. Masyado akong nagtiwala sa mga numero at sa tagumpay at nakalimutan kong pakinggan ang puso ng kumpanyang ito. Kayo. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngayon, sisimulan natin ulit. Patuloy ni Maya. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin ng tama. Magkasama. Bawat isa sa inyo ay may boses. Bawat isa sa inyo ay mahalaga. Itatayo natin ang isang Ellison Grand na hindi lang kilala sa karangyaan, kundi sa kabutihan ng puso. Pagkatapos ng kanyang talumpati,
Hindi palakpakan ang isinukli ng mga empleyado, kundi isang tahimik na pagtango ng pag-unawa at pag-asa. Gabi na. Matapos ang mahabang araw, umakyat si Maya sa rooftop ng hotel. Ang lugar kung saan siya unang nangako ng pag-ibig at kung saan siya unang natutong masaktan. Malamig ang hangin, ngunit hindi na ito nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Tumingin siya sa kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang tanawing minsan ay sumisimbolo sa kanyang ambisyon kasama si Travis, ngayon ay may iba ng kahulugan. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong binawi niya. Ang mundong bubuuin niyang muli. Mag-isa. Hindi na siya ang Maya na puno ng pangarap at pag-ibig na walang muwang. Ang mga peklat ng pagtataksil ay mananatili roon. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatatag sa kanya. Ang mga ito ang nagturo sa kanya na ang pinakamahalagang pagtitiwala ay ang tiwala sa sarili. May narinig siyang yabag sa likuran. Si Gloria may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Akala ko po nandito kayo," sabi ng matanda. Inaabot sa kanya ang 1 tasa. "Salamat, Manang Gloria," sagot ni Maya tinatanggap ang mainit na inumin. "Gloria na lang, Maya," nakangiting sabi nito. Sabay silang tumingin sa tanawin, tahimik na umiinom. Walang nang kailangang sabihin. Ang kanilang pagsasamahan na isinilang mula sa sakit at kawalan ng katarungan ay naging pundasyon ng isang bagong simula. Nang makaalis na si Gloria, nanatili pa si Maya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato nila ni Travis na matagal na niyang na-delete, ngunit nanatili pa rin sa kanyang recently deleted folder. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang kanilang mga nakangiting mukha. Isang testamento sa isang pag-ibig na peke pala. Ngumiti siya ng malungkot at pagkatapos ay pinindot ang delete permanently. Tapos na, huminga siya ng malalim, nilalasap ang malamig na hangin ng gabi. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang dinadala ay sa wakas. Naglaho na. Hindi ito isang masayang wakas na tulad ng sa mga fairy tale. Isa itong tunay na wakas. Isang wakas na may dalang kapayapaan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Dr. Maya Ellison na siya ay tunay na malaya.